Welcome back sa Big James TV. Today's my day vlog is mag-assemble tayo ng mga unit na buo natin, mga client build at request nila. Nakaraan kasi hindi na ako nakapag-vlog about dito sa mga build na to. Pero patapos na kasi to. Itong 5 unit na to. Okay, to go. So bali tapos na yung tatlo. Like this one, Mario design, tapos na yan. So itong dalawa na lang, mga Tekken tsaka Pac-Man Exonic design. So ito tatapusin namin ito today kasi for pick up na ito mamaya para ma-deliver na rin at makuha ni client. So tatapusin na. Lagay na lang ito ng TV kasi nakakabit na yung mga controller. Ayan, tawin na sa likod naman, tapos na yan. So pupunta tayo sa kabila. Check natin kung ano mga update doon kasi nabusan na tayo ng mga box at stock. So nagpagawa ulit tayo ngayon kay Kuya Cocaine. So siya na talaga yung kasama kong gumagawa ng mga arcade box since day 1 nag-start ako ng arcade build. At ayun, don't forget to subscribe the channel Big James TV and hit notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify. Alright, tara, samahan niyo ako. So isang magandang umaga sa lahat. Ayun, meron na tayong basketball ring dito sa harap. Yan. So pinagawa ko yan para hindi tayo masyadong ma-stress pagka lagi pagod sa trabaho. Yan. Meron tayong basketball ring. So kakabit lang nila kaninang umaga. So kaka-ising ko lang, punta tayo dito sa kabila at kung anong naging update sa mga build natin. So wala namang, hindi naman busy road dito kaya nagtayo tayo ng basketball ring para exercise ba paminsan-minsan. So ayun, takat tayo ng mga ayan, sample. Ito wala pa, malagay pa nila mga stopping. So medyo makasok sa loob. Hindi ako magatagal. Wala pa siya, no? Si Kuya Cocaine, siya yung nagbibuild pero yung assistant niya, siya yung kakating ng mga edging kung ano na pang butas. So sa taas muna tayo, i-print tayo ng sticker for next order. Okay? Ayun mga bilog, halos paubos na rin yung mga stock natin. So may konti na lang tayo dito ng Pandora. So mga gusto magabi ng Pandora premium. Tapos ito may mga speaker pa tayo tsaka TV. So baka next week mag-restock na tayo kasi paubos na yung TV natin. Pero may mga parating na tayo. Tsaka yung mga arcade kits natin, paubos na rin. May parating naman tayo ngayong week or next week kasi hintay ko yung update ng supplier ko. Ni-import ko pa kasi sa China. Doon ko kinukuha yung mga yan. And mag-print tayo ngayon ng sticker. So nakita nyo na ito before, so hindi ko nagagawa ng video, baka maumay na kayo dito sa vlog. So kita-kits lang mamaya kung ano yung mangyayari uli and update sa aking daily vlog. Alright? At ayun mga kabilog, natapos na tayo sa pag-print. At ito nga yung sinasabi ko, meron tayong isang print for today. Ayan, so hindi araw-araw malakas, hindi araw-araw Pasko. Kumbaga hindi araw-araw bongga yung orders mo. Kumbaga hindi laging maraming order sa'yo. So may araw na mahina, may araw na malakas talaga. Kumbaga ganyan talaga sa negosyo. So ang importante lang kasi dito is huwag mong titigilan, huwag mong susukuan yung ginagawa mo ngayon. Kumbaga tuloy ka lang sa buhay. Kung ano yung ginagawa mo, basta alam mong tama, wala kang natatapakan na tao, tuloy mo lang. Sa business kasi risky kasi yan. Pwede kang mag-success, pwede rin hindi. So depende yan sa scenario. So ako, kahit mahina, tuloy lang ako kasi marami na rin tayo mga napagdaanan na negosyo. So ako, hindi ko ito susukuan ngayon kung ano meron ako. So tuloy lang tayo dito sa ginagawa ko at mag-upgrade at maglalagdag pa tayo ng ibang mga produkto. Alright, so tapos na tayo sa pag-print, balik tayo sa kabila
At i-attach na natin itong order na to. So, try ko tapusin ngayong week para next week kung may mga orders ay susunod na sila. Para sunod-sunod yung pasok ng buyer natin makita yung mga transaction na natapos na unit natin. Alright, so stay tuned na kayo dito. So yan, ginagawa na ni bro. Palagay na lang yung mga TV, patapos na to. Next order na ulit tayo pag natapos to. Ayan. So yan mga kabilog, yung itsura sa likod niya. So TV na lang ilalagay dyan. So itong dalawang unit na to, patapos na to para mamaya makita ni buyer na okay itong unit niya. And for pick up. And doon kasi sa kabila tinatapos yung iba pang mga box para kung may next order ay mahaga ulit tayo. And possible next week, ito siguro acrylic na to. So binago natin yung design ng controller natin, yung platform niya. So mas maganda to dito sa may bandang controller. Ayan. Right? So what's up mga kabilog? Magandang gabi sa inyo lahat. So natapos na tayo sa pag-build ng ito, yung nakarang unit natin. So nakabalot na lahat. Okay, itong 5 units. So ayun yung dalawa. So alam ko, pipick upin ito ng buyer ngayon para makita at diba palalamog daw nila. So hinihintay na natin ngayong gabi. Hindi ko na alam kung ano kasi alas 8 na rin kasi. So update lang dito sa mga unit ito. And then yung sunod na build natin ito, itong one piece. Ayan. So shout out kay, tanggalin natin to, kay BBK Gowns, BKK Gowns pala. Ito yung bagong design natin ng one piece. Actually hindi naman siya bago, nadagdagan lang dito sa taas. Ayan. So napakalupit ng build natin. Meron tayong sticker sa taas. So ayan. So yun, update ko lang kayo bukas kung anong mangyayari sa mga builds natin. Stay tuned kayo dito sa channel ko. Okay? So yun mga kabilog, libre na natin yung mga units at palawang na dito. So kanina umaga lang na-pick up yung mga units. So makikita nyo dito. Ayan. So wala nang laman. Malawang na uli yung sala natin at yung kitchen. So gawin natin, pumunta tayo sa kabila. Gagawa tayo ng sticker at update dun sa mga box na nagawa natin. Nag-i-stock na ako ng box kasi ubos na yung last batch. Gagawa ulit tayo ng bagong batch para sa next order natin. At magpa-print na rin ako ngayon. Magpiprint na rin ako ngayon ng mga sticker para sa next order natin. So dito sa kabila. Ayan. So yan siguro. Oh, saan? Retouch na. Ako sa isag mo. Ayan. So yan, makita nyo. Retouch na yung mga... Kasi makinis na itong plywood, pinolik. Ang tinitira na lang dito is ganito. Yung mga pinagpakuan, ang mga may lubog. Then, tsaka ulililihay para maging makinis. Kaya pag gigiligit natin yung sticker, napaka-smooth lang. Wala na masyadong masiya. So yan, ito for example, wala na ano. Ito may mga ano na, pinto sa likod. Ayan. So kulang pa yan kasi marami tayong ginagawa. Ayan, makikita nyo yun. Ayan, so i-assemblein pa. Kung pa natapos, ito example. Ayan, nakaporma na. Putol-putol na. Alagyan na lang ng edging po dito. Tulad ito. Edging na. Lalagyan ng P-molding para pag ginabi mas madali na lang. So tayo dun sa taas, nagkuha tayo ng sticker. Samahan nyo na lang ako dun sa taas. Ito yun mga kabilog, dating gawi bago mag end of the week para bukas, relax natin. Niprint ko muna yung mga sticker na order. So hinabol lang natin yung sticker for order next week. So ayan, para next week idikit na lang to. So ngayon, hindi mo ganun karaming order natin. May mga prospect buyer na rin tayo. Hope na mag-down din sila soon at makapili ng design na gusto nila at ma-customize. So dito guys, is customize yung sticker natin. Pero iisa lang yung box. Kung ano yung gusto mong ipalagay na sticker or design, try natin ilagay. So depende naman sa pag-usapan natin yan kung ano gusto mong ipalagay. So ayan, hinihintay ko na lang matapos mag-print. Tapos nag-layout na rin ako kung ano yung gustong ilagay doon sa header. May kanya-kanya silang gustong ilagay doon sa header, yung name nila or company logo. So ayun, depende doon sa client natin kung ano yung gustong ipalagay nila. So pagdating naman sa quality ng sticker, ito pakita ko sa inyo.
Ayan yung quality ng sticker natin. So, binili yan. Binili sticker na glossy. Ayan. So, hindi lang yan matatapos yung sticker na yan. Kasi ginagamitan natin ng lamination. Yung gamit natin lamination kasi mga kabilog is yung ganito. Pakita ko sa inyo. Ito mat. So, ito yung gamit natin yung lamination. Itong mat sticker na to. Ayan. Nakikita nyo. Nakalaminate pa yan. So, mas gusto kong prefer gamitin yung matte kasi hindi siya basta-basta magagasgasan compare dito sa glossy. Itong glossy. Meron akong glossy sticker na clear. Kaya hindi ko ginagamit at nai-recommend yung glossy. Maganda naman yung glossy. Kaso nga lang, madaling ma-scratch, konting hawak lang. Lumalabas kagad yung pagka-scratch na pag nahawakan yung glossy. Compare sa matte, hindi siya ganun tignan. Hindi nga lang ganun ka-clear yung or ka-vibrant yung color niya. Pero same image pa rin naman yung output. Yung vibrant lang ng color, hindi ganun ka-tingkad compare sa glossy. Pero mas recommend ko pa rin pagka nag-sticker kayo is matte. Kahit kuskusin mo ng pag ganon, hindi siya basta na nagagasgasan. Kaya matte sticker ang gamit ko. So ito yung gamit ating matte. At ayan, pang laminate. Ayan. So ganyan yung gamit ko pang laminate sa matte. So tapusin ko lang to. At mamaya bababa rin naman ako kung ano yung update dun kay bro. So siya kasi gumagawa ng mga sideline sa ibang box. Okay? Stay tuned lang kayo dito. So ito mga kabilog, pakita ko sa inyo sample ng layout natin. Tsaka yung nakalaminate na. Ito yung pakita natin yung una, yung glossy. Ito yung tsura niya pag glossy. So quality yung print natin. So walang nakamakitang guhit-guhit sa printing. So malinis yan. So dito naman sa kabila, pakita ko sa inyo yung laminated na. So sa laminated, ganito siya. Hindi siya ganun ka vibrant yung color. Pero pagdating sa scratches, hindi yan basta mga scratch. Yan. So actually yan, kailangan pa siyang parang didikit pa yan. Kaya akala mo scratches, di scratches yan. Ano yan, parang madidiin pa siya. Kumbaga, after a minute, dikit na yung lamination niya, pero parang hindi pa yung totally nadikit talaga. So nakadikit na yan, kita nyo. Kumbaga, pag ni-roll mo na siya, automatic na yan. Kakapit na parang wala na yung parang blurred. Nakita mo yan. Magiging ganito siya eh. Pero katagalan mo, wala yan. Parang ganito lang yun. Pero kahit anong scratch mo, wala siyang scratch mark. Ayan. And so ito yung kagandahan sa matte lamination sticker na clear. So hindi siya basta magagastos. So mamaya, mag-same color na yan, yung parang nandiin sa kanya. Pero hindi yan scratch. Yung nandito. Magiging ganyan yan, malinis. So pagka ni-roll kasi natin yan, doon lang siya parang totally didikit talaga yun pagka matte sticker na or matte clear sticker. So tatapusin ko na lang ito. Tulad dito na print na, nalaminate ko na lang din, cut pala. And mamaya doon naman tayo sa kabila. Alright, ito yung mga kabilog. Hindi na, tapos na tayo sa pag-print. So dito, hindi ko napakita sa inyo kung paano namin ginutol yung mga acrylic controller natin. So pakita ko naman na yung tsura. Ayan sila bro, naglilinis na. Tapos na kasi kanina putulin dito. Butasin pala. Ayan, so ito yung bagong update natin. Ayan. So may pattern na kasi ako dito. Ayan, pattern ko sa controller. And ito yung magiging butas. Ayan. So ito na yung gagamitin natin sa classic arcade natin sa sunod. So meron tayong 5mm na acrylic. So ayan, papakita ko sa inyo. Pwede mo siyang lagyan ng RGB light sa ilalim. Iilaw yan. So ito na yung gagamitin natin. Button. Paglalagyan ng button tsaka ito, arcade stick. Dito tayo gagamit. Ayan. So konti pa lang yan. Order pa rin susunod pagka naubos ka agad.
At ito yung mga next build natin. At siguro mga kabilog, dito na yung vlog natin at marami pa tayong gagawing arcade machine build at vlog dito sa channel natin. And don't forget subscribe my channel, Big James TV, and hit mo yung notification bell para upload ako ng mga ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright, so kita-kits na lang sa susunod na vlog. Peace out!